David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 131. Natigilan si Wu Yifan, paano niya nalaman kung magkano ang pwedeng bayaran ni David? Tumingin lang siya kay David at nagtanong, tinanong ka ni Kuya Fat, magkano ang gusto mong bayaran para masolusyonan ang problemang ito? I can tell you. Pag hindi tumingin si Kuya Fat sa mukha ko, kahit magbayad ka, sisirain ka ni Kuya Fat. Binyantaan ni Wu Yifan si David, umaasa na magbabayad si David ng pera para mawala ang lalaking ito at mailigtas ang sarili sa sakit ng laman at dugo. Nang makita si Wu Yifan na sinasabi ang kanyang sarili ng ganito, ang matabang lalaki na may malaking tenga ay sa wakas ay may ngiti sa kanyang mukha. Okay lang ba ang number na ito? Dahan daw ang iniunat ni David ang isang daliri. Gusto mo bang padalhan ako ng 10,000 dolyar? Sabi ng mataba at malalaking tenga na may malamig na ekspresyon sa mukha. David, ano sa tingin mo? Kung matalo mo ang taong grasa, magbabayad ka ng 10,000 para ipadala ang mga pulubi. Pinagalitan ni Wu Yifan si David at desperadong komendat kay David. Hindi ako nagsasalita tungkol sa 10,000 yuan. Umiling si David. Hindi magkano ang 100,000 yuan. Sabi nung taong grasa. Medyo nasa dilema din si Wu Yifan sa oras na ito. Ang 100,000 yuan ay makatwirang malaki. Sa ganitong pagtingin kay David, at kalalabas lang niya sa kulungan, imposibleng magkaroon ng maraming pera. Mataba kapatid, tignan mo siya ng ganito, 100,000 yata ang limit niya. Kakalabas lang niya sa kulungan, at malamang wala siyang pera sa kanya. Nagmamakaawa si Wu Yifan para kay David. Kakalabas lang ng kulungan. Ang taong grasa na may malaking tainga ay natigilan saglit, hindi katakataka na siya ay napakalupit at may kaunting tapang. Wala akong pakialam kung may pera siya o wala, at kung gusto niya akong padalhan ng 100,000, imposible. Nang makitang hindi pumayag ang lalaki, tumingin lang si Wu Yifan kay David at sinabing, kunin mo pa, hindi, marami pa ako, at ipapahiram ko ito sa iyo, ngunit maaari akong sumang-ayon na kailangan mong bayaran ito, at ang perang ito ay aking opinyon. Hiniram ko lang para sa mukha ni Hanhan. Hindi ako nagsasalita tungkol sa 100,000, umiling muli si David. Nang makitang sinabi ni David na hindi ito 100,000, natigilan si Wu Yifan, ngunit bakas sa mukha ang pagkasabik ng mataba ang ulo, ngunit nagpanggap pa rin siyang malamig at sinabing, ibig mong sabihin 1,000,000. Kung maaari kang kumita. 1,000,000, wala akong pakialam sa iyo, dahil nasa laro ka na, maaari kitang ihalo sa akin. Ang ibig kong sabihin ay $1. Sabi ni David, naglabas ng isang barya sa kanyang bulsa, at marahang inihagi sa kanyang kamay. Nang makita si David at binayaran ang kanyang sarili ng $1, biglang nagalit ang lalaki, manhid, maglakas loob kang makipaglaro sa akin, ngayon papatayin kita. Pagkatapos ay biglang nagalit din si Wu Yifan, David, ano ang ibig mong sabihin? Humingi ako ng awa, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan, nag-alok lamang ng $1, wala akong pakialam sa iyo. Naasar si Wu Yifan kay David, kung hindi dahil kay Wang Hanhan, wala siyang pakialam kay David. Umiwas si Wu Yifan, at ang matabang lalaki na may malalaking tenga ay kumuha ng upuan at binasag ito kay David. Sa pagkakataong ito, mahigit 12 tao ang dinala niya, ngunit hindi na siya natatakot kay David, at halatang mas malupit ang kanyang pag-atake, kaya diretsyong inatake siya. Ngunit nang bumangga kay David ang matabang ulo at malalaking tenga, biglang pinitik ni David ang barya sa kanyang kamay, at ang barya ay tumama sa palso ng lalaki na parang bala. Isang pagsabog ng matinding sakit ang dumating, at inihagis ng lalaki ang upuan mula sa kanyang kamay. Pagtingin sa palso niya, dumudugo siya. Hack him for me. Bulong ng matabang ulo. Nang makita ito, 12 tao na dinala ng lalaki ang naglabas ng kanilang mga sandata at sumugod kay David. Kuya David. Nang makita ito, natakot si Wang Hanhan kaya napasigaw siya at gustong protektahan si David, ngunit pinigilan siya ni Wu Yifan. Sa oras na ito, ang mga salita ni Wang Hanhan sa nakaraan ay wala ring saysay na kitilin ang sarili niyang buhay. Kabanata 132. Nakaharap sa mahigit 12 tao, nakaupo pa rin si David sa upuan, hindi man lang gumagalaw, nanatiling pareho ang ekspresyon ng mukha niya.
Kaya lang, dinampot niya ang isang plato ng mani sa mesa, tapos biglang dumukot ng isang dakot, at ibinato sa 12-dosenang taong sumugod. Nang makitang binato siya ni David ng mani, lahat ng 12-dosenang tao ay nagpakita ng paghamak sa kanilang mga mukha, at walang umiwas. Anong pinsala ang maidudulot ng mani sa katawan? Ngunit hindi nagtagal, nagsisi ang dosenang mga taong ito. Dahil naramdaman nilang tumama ang mani sa katawan nila, parang tinamaan ng bala, biglang nanginig ang buong katawan nila, tapos sunod-sunod na bumagsak sa lupa. May dumadaloy na dugo. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang matatabang ulo at malalaking tenga. Parang hindi na kumikilos ang buong katawan niya, at hindi kumikibo ang tingin niya sa mga nagluluksa na nasa harapan niya. Ito, anong nangyayari? Napalunok ng husto ang lalaking mataba ang ulo at malaki ang tenga. Hindi niya ito sinagot, dahil natulala na si Hu Yifan sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si David. Si Hu Yifan ay likas na lumingon kay Wang Hanhan. Umaasa siyang maipaliwanag ni Wang Hanhan sa kanya ang nangyari kay David. Sa oras na ito, si Wang Hanhan ay natigilan din. Hindi niya alam na may ganoong kakayahan si David. Sa pamamagitan lamang ng isang dakot ng mani, direkta niyang pinatay ang higit sa 100 tao, na hindi ka panipaniwala. Papatayin mo pa ba ako? Walang pakialam na tanong ni David habang nakatingin sa matabang ulo. Ang Adam's apple ng lalaki ay gumulong at may gustong sabihin, ngunit tumingin sa walang pakialam na ekspresyon ni David, hindi siya makapagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising ang mataba at malaking tainga mula sa pagkagulat, at pagkatapos nasubukan ang kanyang makakaya na huminga ng 2 malalim, sinabi niya kay David, "Anak, mayroon ka talagang 2 stroke, ngunit alam mo kung sino ako. Tao. Miyembro ako ng Chilong Gang, at ang street trip na ito ay mula rin sa Chilong Gang. Kung sasaktan mo ako ngayon, sinusundan mo ang buong Chilong Gang natin bilang isang kaaway. Paano kung kaaway mo ang Chilong Gang? Kung may kakayahan ka, gamitin mo lang." Hindi mapigilan ni David ang mapangiti. Namula ang mukha ng taong grasa na may malaking tenga, at tuluyang nilabas ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Hindi ko man alam kung sino ang kanyang tinatawagan, alam naman ng lahat na tiyak na tumatawag ng tulong ang taong grasa. Hindi nagtagal, pagkatapos ibaba ang telepono, bakas sa mukha ng mataba at malaki ang tainga na lalaki ang pagmamalaki, "Anak, hintayin mong mamatay, sa pagkakataong ito ay dumating ng personal si Brother Xiong, kahit may paraan ka, isipin mong umalis ng buhay." Tinawag ng lalaking ito si Liao Feixiong, at ngayon ay umalis na si Feng Zihai sa Chilong Gang at ipinaubaya ang lahat kay Liao Feixiong para asikasuhin ito, kaya ngayon ay may problema, si Liao Feixiong na lang ang maari niyang tawagan. Nang marinig ang mga salita ni Brother Xiong, natawa si David. Kalalabas lang niya sa opisina ni Liao Feixiong, ngunit hindi niya inaasahan na makikita kami muli ng ganoon kaga. "Sige, maghihintay ako, paano ako mamamatay sa binanggit mong kapatid na oso?" Sabi ni David na may pang-aalipusta. Sa kabilang banda, narinig ni Hu Yifan ang mga salita ni Brother Xiong, naging berde ang kanyang mukha, nagmamadali siyang komandat kay Wang Hanhan, at sa kabamulong sa tenga ni Wang Hanhan, "Hanhan, pakiusap hikayatin si David, umalis na tayo. Huwag isipin na kung mayroon kang 2 stroke, hindi ka natatakot sa sinuman. Let me tell you, itong kapatid na si Xiong ang kanang kamay sa tabi ni Feng Zihai, ang pinuno ng Chilong Gang. Siya ay napakahusay sa pakikipaglaban, at siya ay walang awa." Nang marinig ito, natakot din si Wang Hanhan, bahagyang tumango, pagkatapos ay lumakad sa tabi ni David, at mahinang sinabi, "Brother David, let's go, it's too late." Kabanata 133. Hindi sinunod ni Wang Hanhan si David para sabihin ang katotohanan tungkol sa kadakilaan ni Brother Xiong, dahil alam niya na ang puso ni David ay tumitibok ng sukdulan sa oras na ito. Kung sinabi niya ito, hindi aalis si David. Tumingin si David kay Hu Yifan, pagkatapos ay tumingin kay Wang Hanhan at sinabing, "Hanhan, mauna na kayo ni Hu Yifan, uuwi ako saglit." Nang makitang hindi umalis si David, labis na nalungkot si Wang Hanhan, kaya nasabi na lamang niya ang totoo, "Kuya David, sinabi lang ni Yifan na napakalakas ni Brother Xiong, hindi natin siya dapat istorbohin. Ayos lang, hindi ako natatakot."
Bahagyang ngumiti si David. Nang makitang hindi nakinig si David sa kanyang payo, sumigaw lamang si Wu Yifan ng malakas, huwag mong isipin na hindi ka magagapi kung mayroon kang dalawang stroke. Ang kapatid na ito na si Xiong ay ang kanang kamay ng Qilong Gang, at napakahusay niyang makipaglaban. Kaya lang, humigit kumulang 2 o 3. Kung hindi mo siya kayang talunin, maglalakas loob ka pa bang manatili? Ano ang hindi dapat manggahas? Hindi mahalaga ang mukha ni David. Ikaw. Magagalit si Wu Yifan na kaya lang niyang hilahin si Wang Hanhan, desperadong hinaila siya palayo. Hanhan, umalis na tayo, pabayaan mo siya. Ngayon ay naprovoke niya ang Qilong Gang. Tiyak na imposibleng makita ang araw bukas, mamamatay tayo kasama niya, hindi katumbas ng halaga. Si Wang Hanhan ay kinaladkad ni Wu Yifan. Bagamat ayaw ng mataba at malalaking tainga na umalis sina Wu Yifan at Wang Hanhan, hindi pa dumarating si Liao Feixiong, kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang ingay, upang hindi mabugbog ni David. Hindi nagtagal matapos hilahin ni Wu Yifan si Wang Hanhan, nakita niya ang ilang sasakyan na humaharurot, at pagkatapos ay huminto sa harap ng food stall. Nang makita ito ng may-ari ng food stall ay nagtago siya sa bahay sa sobrang takot, at sa mga oras na ito ay naghiwa-hiwalay ang mga taong nakapaligid sa kanya na kumakain at nanunood ng kasiyahan. Alam nilang lahat ang reputasyon ni Liao Feixiong, at walang nang ahas na pukawin ang gayong tao, o mawalan man lang ng buhay. Nang makita ito ng matabang ulo, dali-dali siyang lumapit at magalang na binuksan ang pinto ng unang sasakyan. Bumaba ng sasakyan si Liao Feixiong na may tabako sa kanyang bibig, at ang mga taong nakatingin sa kanya ay puno ng inggit. Kuya Xiong. Nang makita si Liao Feixiong, mabilis na sumigaw ang mataba ang ulo at malaking tainga, na may walang katapusang hinaing sa kanyang mukha. Matabang bata, tingnan mo, nakakahiya sa Qilong Gang. Nakakunot ang noo ni Liao Feixiong habang nakatingin sa matabang ulo at malalaking tenga, nasaan ang manggugulo. Kuya Xiong, nakaupo lang dyan. Tinuro ng lalaki si David at sinabing. Tumingin si Liao Feixiong sa direksyon ng kanyang mga daliri, at nang makita niya si David na nakaupo, bahagyang umiling si Liao Feixiong, at ang tabako sa kanyang bibig ay nahulog sa lupa. Nang makita ang gaf ni Liao Feixiong, ang mataba at malaki ang tainga na lalaki ay mukhang nalilito, at nagmamadaling pinulot ang tabako at sinabing, kapatid na Xiong, ang taong ito ay tao lamang, ngunit mayroon siyang ilang mga kasanayan. Lahat ng nasa ilalim ng aking jurisdiction ay binugbog. Galit na galit si Liao Feixiong, gusto talaga niyang pag-alitan ang matabang bata. Si David ay may ilang mga kasanayan dito. Halatang napakalakas niya. Kahit si Feng Zihai ay natalo sa isang sipa. Sino kaya ang kalaban ni David sa buong Horrendel? Kuya Xiong. Tumingin si David kay Liao Feixiong sa sandaling ito na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha, talagang nakatadhana tayong magkita muli. Nang marinig ito, nagmamadaling nagbago si Liao Feixiong sa isang nakangiting mukha at lumakad, nagbibiro si Mr. Chen, wala akong paraan para disiplinahin ako. Sa pagkakataong ito, ang matabang ulo at malalaking tenga ay mga tanga. Tinitigan niya ang nambobola na si Liao Feixiong, hindi maintindihan ang nangyari. Napakagaling ng mga subordinate mo. Sinabi mo na mayroon akong 100 buhay, at hindi ko magagawa nang wala ito ngayong gabi. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David at sinabing. Paanong posible, ang kakayahan ni Mr. Chen, makakapigil kay Horrendel? Pilyong ngumiti si Liao Feixiong, pagkatapos ay tumingin sa taong mataba na may malaking tenga at sinabing, mataba, halika rito. Kabanata 134. Baka sa mukha niya ang mataba na ulo at malalaking tenga, kaya mabagal lang siyang maglakad. Huwag kang lumuhad para sa akin at humingi ng tawad kay Mr. Chen. Sinipa ni Liao Feixiong ang lalaki ng marahas. Paf! Sabay lumuhad ang mataba at malalaking tenga sa harapan ni David. Okay, huwag ka nang sumama sa akin. Bago ka tumulong sa paghahanap sa kanyang amo, hindi kita makikita, maliban na lang kung hindi ka commandant sa akin. Alam ni David na nagpapanggap lang si Liao Feixiong sa harap niya para bigyan siya ng mukha. Sinaktan ni David si Feng Zihai, at ang puot na ito ay nabuo sa Qilong Gang. Imposible para kay Liao Feixiong na tunay na igalang ang kanyang sarili. Pagkatapos magsalita ni David, tumayo siya at umalis.
Tumingin si Liao Feixiong sa likod ni David na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Bear. Brother Xiong, ang taong ito ay. Nang makitang umalis si David, tumayo ang mataba at malaking tainga at nagtanong kay Liao Feixiong na may pagtataka sa mukha. Nakuha. Sinampal ni Liao Feixiong ang taong grasa ng malalaking tenga sa mukha. Sinasabi ko sa iyo, kung makikita mo siya sa hinaharap, magtago ka sa akin. Ang katulong namin ay nasugatan niya. Kung nabubuhay ka ngayon, magsunog ka lang ng insenso. Pagkatapos magsalita ni Liao Feixiong, inalis din niya ang karamihan. Sa huli, tanging ang matabang ulo at malalaking tenga na lang ang natitira sa kinatatakutan niya. Sa komunidad, si Wang Hanhan ay sabik na naghihintay kay David sa pintuan. Pinabalik ni Huifan si Wang Hanhan at umalis. Hanhan, kung hindi ka uuwi, sinong hinihintay mo? Nang makitang bumalik na si Wang Hanhan, hindi man lang umuwi si Wang Changpeng, kaya nagtanong siya. Ma, umuwi ka muna, hihintayin ko si Kuya David. Sabi ni Wang Hanhan na may kaunting pag-aalala sa kanyang mukha. Anong nangyari kay David? Hindi ba kayo nagkabalikan? Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Wang Hanhan, nagmamadaling nagtanong si Wang Changpeng. Siya. Natigilan si Wang Hanhan, hindi alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang ina. Hanhan, nasaan si David? Hindi ka ba sumama sa iyo pabalik? Sa oras na ito, dumating din sina Barbara at Chen Baoguo. Nang makita sina Barbara at Chen Baoguo, natakot si Wang Hanhan na mag-alala ang dalawa, kaya nagmamadali siyang nagsabi, may ginagawa si Kuya David, baka hindi na siya bumalik mamaya. Hindi alam ng batang ito ang kanyang ginagawa, wala na siyang trabaho, paano pa kaya ang dami niyang gagawin? Ungol ni Barbara. Tita Chen, bumalik ka muna, hihintayin ko lang si Kuya David dito. Gusto ni Wang Hanhan na sundan ni Barbara si Chen Baoguo. Kung tutuusin, kailan kaya babalik si David, baka pwede pa. Gusto kong bigyan ka ng sorpresa, si David, ang bata, ay hindi pa bumabalik mula kagabi. Napabuntong hininga si Barbara. Sorprese. Nagulat si Wang Hanhan. Nang makita ito, nagmamadaling ipinaliwanag ni Wang Changpeng, nakita ng iyong tiyo Chen na ikaw at ang iyong kapatid na si David ay parehong nasa trabaho, at hindi maginhawang sumakay ng bus pabalik-balik, kaya bumili ako ng kotse at hayaan kang magmaneho papunta sa trabaho. Gusto kitang sorpresahin, Kuya David. Hindi pa siya bumabalik. Tita Wang, may pera ka rin dito sa kotse. Binili ito ng aming pamilya para sa aming 2 anak. Mabilis na sabi ni Barbara. Kalimutan mo na, nagdagdag lang ako ng ilang libong yuan, at ang natitirang pera ay hindi mula sa iyo. Tumawa si Wang Changpeng. Ito ay scooter para sa 2 tao. Kapag stable na ang trabaho nila, sila na mismo ang bibili. Matanda na tayong lahat at dito lang tayo makakatulong. Nagsalita din si Chen Baoguo sa oras na ito. Hindi, sa kanilang 2 nakasalalay ang mga darating na araw. Tumango si Wang Changpeng. Nakikinig sa usapan ng maraming tao, agad na namula ang mukha ni Wang Hanhan, at nakilala na ng mga matatanda ng 2 pamilya ang relasyon nila ni David. Walang anumang pagtutol si Wang Hanhan sa kanyang puso. Kasunod ng relasyon ni David sa panahong ito, unti-unti rin niyang nahuhulog ang sarili kay David. Kabanata 135. Ugali lang ni David, hindi alam ni Wang Hanhan, at hindi niya mahulaan si David. You're late? Anong sinasabi mo sa pinto? Sa sandaling ito, lumakad si David na may ngiti sa kanyang mukha. Kuya David. Nang makitang bumalik si David, sumugod si Wang Hanhan at nag-aalalang tumingin kay David para makita kung nasugatan si David. Nang makita ni Wang Changpeng at Chen Baoguo si Wang Hanhan na sumusunod kay David, nagtawanan silang dalawa. Si Barbara lang ang bumantong hininga, mabuti sana kung makakita ako ng 2 anak na ikinasal. Nang marinig ito ni David, gusto niyang ipaliwanag sa kanyang mga magulang na itinuturing lang niyang kapatid si Wang Hanhan, ngunit nang makita ang mainit na mga mata ng 2 elder, hindi niya alam kung paano magsalita. Nay, huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para gumaling ang iyong mga mata. Hindi nagpaliwanag si David, mahina lang ang sinabi niya. Sanay na ako. Pabayaan mo na ako. Nagsusumikap kayong 2, at yumaman kayo sa hinaharap.
Bumibili kayo ng bahay at bibili ng sasakyan. Baka hindi kayo matulungan ng papa mo. Nanghihinayang sabi ni Barbara. Kung tutuusin, hindi pa kasal si David, pero ang mga magulang nila ay walang kakayahang tumulong. I feel very guilty. Barbara, wag kang ganyan, okay lang mabuhay ng maayos ang dalawang bata, tutal ayaw naman ng pamilya ko. Tinapik ni Wang Changpeng si Barbara sa balikat. Nakinig si David, at saglit na hindi comfortable ang kanyang puso, talagang hindi niya alam kung paano bubuksan ang kanyang bibig. Kuya David, binili ka ni Tito Chen ng kotse, pwede na tayong magmaneho papunta sa trabaho bukas. Sinabi ni Wang Hanhan kay David na ginawa niya ito upang matakpan ang pag-uusap ng mga matatanda. Kung tutuusin, hindi pa sila nakakapagtatag ng relasyon ni David. Masyado pang maaga para pag-usapan ang kasal nila. David, buong araw tumatakbo ngayon ang tatay mo. Bagamat binilhan kanya ng masamang sasakyan, mas mabuti na ito kaysa sumakay ng bus papunta sa trabaho. Sinabi rin ni Wang Changpeng kay David. Nang bumaba ang grupo, nakita nina David at Wang Hanhan na mayroong isang silver white Chang'an sedan na nakaparada sa parking space sa ibaba, ngunit sa unang tingin ay hindi ito bagong kotse. David, second-hand Chang'an ito. Bagaman ito ay pangalawang kamay, mayroon itong ilang kilometro. First-hand car pa rin ito. Ang sasakyan ay nasa mabuting kalagayan. Bibili ako para sa iyo ng higit sa 40,000. Huwag mo akong sisihin. Wala si Papa. Sinundan ni Chen Baoguo si David na humingi ng tawad. Nakinig si David sa mga salita ni Chen Baoguo, at biglang nagbasa ang kanyang mga mata. Itay, napakaganda ng sasakyan na ito, maaari na akong kumita ngayon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Well, magaan ang loob ko na makita kang pumasok sa trabaho ng may kapayapaan ng isip. Hanggat nagsusumikap ka, mangyayari ang lahat sa hinaharap. Tumango si Chen Baoguo at pinalakas ang loob ni David. Nais ni David na magtrabaho ng ilang araw, ngunit gumawa siya ng dahilan upang hindi pumasok sa trabaho, dahil ang trabaho ay masyadong nakaapekto sa kanyang paglilinang, ngunit ngayon ay hindi siya naglakas loob na isipin ang tungkol sa hindi pagpasok, kaya maaari siyang pumunta na lang. Para pansamantalang magtrabaho para patatagin ang damdamin ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, nang si David ay nagmaneho ng isang segunda manong Chang'an sa kumpanya, siya ay kinutya ng isang grupo ng mga tao, ngunit walang pakialam si David. At nagbingi-bingihan din si Wang Hanhan sa mga salita ng lahat. Sa sandaling ito, napakasaya niya sa kanyang puso. Maaari siyang umupo sa co-pilot araw-araw at magtrabaho kasama si David. Pagkatapos ng trabaho, masaya siya. David, kailangan mong gumawa ng mga account ngayon, kung hindi, iiwasan mo ako. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa trabaho, natagpuan ni Qui Jiuan si David at nagutos. Ang nangyari kagabi, si David, na labis na kinasusuklaman ni Qui Jiuan, ay hayagang binugbog ang kanyang sarili at pinahiya ang kanyang sarili, hindi ito maaaring pabayaan ni Qui Jiuan. Malamig na tiningnan ni David si Qui Jiuan, ngunit hindi siya pinansin, ngunit si Wang Hanhan ay medyo nababalisa. Manager Qui, sa napakaraming account, paano ito mahihiling ni Brother David sa isang araw? Hindi ba siya nakakahiya? Hindi nagsalita si David, ngunit nagreklamo si Wang Hanhan para kay David. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.